Kaora mga kabluming nanay, have life and be healthy. Time check, it's 6:30 po ng gabi po dito sa New Zealand na December 26. Dinala po ulit kami ng aking asawa sa isang pasyalan, pero ito ay gilid lang ng river. Kasi ang river dito, di ba, duktong-duktong lang naman yan, magkakarugtong lang. So panibagong pasyalan din ito, pero not sa mga, walang park, kundi lakaran lang. Pwedeng maglakad, mag-jogging. At dinala nga niya yung mga anak niya dito kasi para makapag-practice sila ng kanilang scooter. So walang park dito, pero may river din po siya. Karugtong din po ng mga pinupuntahan naming river. So tingnan niyo po, papakita ko po sa inyo yung buong lugar ng pinuntahan namin po ngayon. Tara! Ito po yung area na pinuntahan po namin. Nakikita nyo po yun. Yun po yung ilog, karugtong ng ilog na pinuntahan namin nung nakaraan. Pwedeng maligo dyan. Pwede pong maligo, pero ako hindi ko talaga carry ang tubig kasi summer dito, pero iba ang klima po dito. Kahit summer, malamig po, lalo na po ang tubig. So hindi ako makaligo dyan. Hindi kagaya ni Tisayus na kayang-kaya niya pong maligo. So dito sa pinuntahan namin ay open area lang siya, walang park, pero pwede kang mag-jogging, pwede kang mag-bike, at pwede kang mag-scooter. Ayun na po yung mag-aama ko, nandun na sila sa malayo. Kasi ako naman ay nagbablog ngayon. So, sabi ko mauna na kayong maglakad or mag-scooter at ako na lang maiiwan. So, ayun po yung ilog. Saan na ba yung? Ayun, pwedeng maligo po dyan. Malinis po ang tubig dyan. Malinis na malinis. Fresh na fresh. Tsaka may papakita po pala ako sa inyo. Okay, ikot ko lang kayo ng 360 degrees. Dahan-dahan. Napakaganda po ng klima dito sa New Zealand. Napakaganda ng klima ngayong summer kasi kahit summer hindi po mainit. Maganda ang araw, pero pag lumabas ka ng bahay ay mararamdaman mo ang lamig. At nakikita niyo po ba yung bundok doon? Malayo na yan sa amin, hindi na yan Palmerston, pero kitang-kita mula dito sa aming lugar ang mga windmill. I-zoom ko po yung cellphone ko kasi windmill ang source ng electricity po dito sa New Zealand. Ayan po. Naka-zoom po yan. Pero malayo po yan dito sa lugar namin. Kung gusto mong pumunta or pupuntahan mo, dadayuhin mo po talaga. At ilang oras din po ang biyahe papunta po dyan. So, ang daming windmill. Doon sa kabilang bundok pa. Ayan po. Windmill. Ayun na po yung mag-aama ko. Ngayon po ay nakaget up po tayo ng pang-exercise. At least nagdala kasi ako ng 2 pares ng pang-exercise ko. At ito, sa almost 3 weeks namin dito sa New Zealand, ay ngayon lang ako talaga magkakaroon ng time or nagkaroon ng time para mag-jogging. Ngayon lang ako mag-jogging. So medyo dumubis na po tayo ng konti at kailangan natin magbawas kasi sobrang daming pagkain dito. Hindi problema ang pagkain. Ang asawa ko kasi ay hindi yan matipid sa pagkain. So, daming pagkain lagi sa bahay. So, ang ano lang sa akin ay mahilig lang ako sa gulay kaya nakakain ko yung mga gusto kong mga salad-salad dito. Pero syempre napaparice din ako kapag kasama ko ang asawa ko. Pero dahil may nakita akong sinundo na ako ng anak ko. May tagal mo. Opo, ang tagal ko. I'm vlogging. You say hi to them. Hello. Okay. So, syempre dahil kasabay ko, going back, dahil kasabay ko ang asawa kong kumain, ay napaparice po ako, napapadami din ng kanin. Pero, meron pala akong nakita sa kanyang mga abubot. Meron pala siyang fruit shaker or parang blender. Pero yung isang baso lang ang masya-shake niya. So, trinay ko na kaninang nag-shake ng strawberry at saka banana. Ang sarap. So, sabi ko, ito na lang magiging almusal ko. At saka kung nagugutom ako, imbis na kakain ng kanin, yun na lang, may meriendahin ko at saka kakainin ko. At plan ko na once a day lang ng rice. Okay, kasi yun na lang muna tatry ko yun, mag-blender
ng fruit tsaka vegetable. Mag-YouTube ako ng mga pwedeng i-shake. At magpanipis muna tayo para maisuot natin yung mga gusto nating damit. Tsaka syempre, tumatanda na tayo. Kapag nagdumudubis talaga ako, napapansin ko madali akong hingalin. At syempre, awkward yung puson natin, yung tiyan natin. Alam mo yung galing kami sa beach kahapon, parang gusto ko talagang, kasi wala naman dito yung hindi ka naman nila pagtitinginan, kaso nga lang hindi ka nila pagtitinginan kung nakatupis ka. Pero kaya nga lang ako na lang yung nahihiya kasi talagang nagmamayabang ang aking tiyan. Ayun po ang aking chika. Tingnan niyo yung lugar, oh. Ganda. Tadan! Ang ganda dito! Sinusulit namin si tatay. Kasi, pag nagtrabaho na naman siya, syempre, yung Saturday, Sunday na break niya, syempre, papahinga niya na lang yun. So, madalang na lang ulit kami makakapasyal. At lalong-lalo na, hindi ako papasyal na hindi siya kasama kasi hindi pa ako, marunong ako mag-drive, pero hindi pa ako nagde-drive dito sa New Zealand. Pero, pwede pang gamitin yung driver's license ko mula sa Pilipinas ng 1 year. At bago mag 1 year, dapat makapag New Zealand driver's license ako. Pero ngayon, hindi pa ako pinagde-drive ng asawa ko. Takot pa siya. Pero lagi kaming umaalis para, sabi niya, lagi kaming umaalis, magkakasama para ma-familiarize daw ako. Ang ganda dito. Alam niyo po yung yung para siyang picture na gumagalaw. Yes po, mga ka-blooming nanay. At mga true believers ko. Itong area po nila, para siyang, alam niyo yung painting lang o kaya pictures na gumagalaw siya. Yung na nakikita ko dito. Yun yung, alam niyo yung para siyang postcard. Ayun, natumbok ko rin ang gusto kong sabihin. Para siyang postcard na gumagalaw. Sobrang ganda, sobrang lawak. Ang lawak ng kapaligiran po nila dito. Sobra. Yun na yung ilog. Kita dito. Pwedeng maligo dyan, pero naku, hindi po kaya ng powers kong maligo dyan. Si Seus lang ang nakakaligo dyan. Si Tamiris din hindi rin niya kaya. Sige, start na tayo mag-jogging.